all remember na kahit ano yung rules na ginawa ng isang committee dyan, ang sabi ng Supreme Court, dapat ay nakasunod pa rin yan sa alituntunin na ibinigay ng ating saligang batas, the Constitution. E pag nag-violate na yan ng Constitution, there could be administrative or criminal cases attached to it, no? That might be attached to it. So, ibig sabihin, kahit hindi pwede, hindi absolute ang kanilang power, no, na kung ano-ano nilang dapat na nilang gawin ay gagawin na nila without consulting as to the letter and the intent of the Constitution, no? Yung even the confirmation of charges ni Digong nasa panghuli. Yes. Yung Committee on Justice hearing talaga ang binigyan nila ng traction, no? Siguro mga 10:2 or 10:3 compared to the other reports. At alam nga yung bag ng maleta sa ilang media operator, hanggang ngayon ang haba, no? Haba ng PC nila. Haba nung pag-maintain nila sa media buying. Ang lalim din naman ng source, di ba? Ang lalim ng bulsa ng source. Ikaw naman, ang pera mo, kaban ng bayan. Siyempre, malalim talaga. Diba? Lalo hindi, yung generosity mo, lalo, hindi mo pera yan, di ba, ang perang hindi mo pinaghirapan, madali mong iwaldas, madali mong gastusin. Kasi nga hindi mo pinaghirapan at saka hindi sa'yo yan. So, I wonder, but with Martin Romualdez, na, I don't know, we don't know kung nandito pa ba sa bansa, nakaalis na, but from a source, wala na, nakaalis na. Nauna na nga yung pamilya daw. Yun ang sabi din sa akin ng source ko. Yung pamilya nauna na. Nauna na. Hindi pa natin alam. Pero alam mo, isa lang talaga yung magpapatunay din, no, sa palasyo ng Malacanang. Talagang antapang ng karakas ng pagmumukha ng babaeng palingkera. No? Una, binastos na yung Magalong, binastos na yung Bersamin, pati ba naman si Martin na pinsan ng dating speaker, binastos din. Akalain mo, sinabihan na manahimik ka muna. Nung palengkera? Marlon, kuyang, hanggat natutuntungan niya yung entablado niya na pagkatuntong niya dun sa isang step lang na yon, angat siya sa lahat. Yung baba ng angat niya, siyang taas ng lagapak niya pagdating ng panahon. Pero yung kabastusan niya talaga, no? Pero pa Marlon, nakita niyo ba yung mga umiikot ngayon sa social media? Na yung anak ni Claire, bakasyon abroad. Ewan ko kung totoo yun, ha, at anong social media. Kasi parang video splices lang ng kanyang mga litrato na nasa iba't ibang lugar overseas. I hope hindi na minor tong anak niya, no? Hindi na, parang hindi na. Well, we honestly do not know, but this is not this is not just a single case ng mga ganyan na hayahayang buhay, yung mga anak na nakikinabang. Una nang sumabog yan nung last year when the kids of Zaldico and pamangkin yata niya, di ba, although sinabi pabiro na ang kanilang bill, 700,000 ba yun? Tama? Because later on, parang nag-explain daw yan sa kaibigan niya na it was just a joke, but the bill was only around, not that exaggerated, no? Pero, pagkalabas nung sa anak ni Zaldico tsaka yung sa pamangkin niya, lumabas naman yung sa anak ni Raffy Tulfo. Diba? Yung 2 million worth sa Las Vegas, di ba? And naglabasan din yung mga anak ng mga contractors na talagang may mga bahay sa abroad, yung mga bags talaga, kahit ang babata nila, yung mga branded na Hermes, these likes, no? And I wouldn't be surprised if that mouthpiece sa palasyo, will live the life na temporary. Temporary to Alam natin yan, temporary lang yan. May certain time ka lang na nandyan ka. If you want to live if you want to live a good life, and a fair life, dahil alam mo dapat sa isip mo, kahit ganyang kalaki ang natatanggap mo, serbisyo publiko dapat ang ginagawa mo. Pero kung gusto mong iangat ang sarili mo at sabihin mong nakakataas ka na sa iba, that's on you. But will you have another shot at life after this?
We don't know. I don't think Ibig so. sabihin, itong mga batang to, wala pa rin kadala-dala. Masyado na silang binatikos last year sa pagiging Nepo baby. Hanggang ngayon, meron pa rin pala mga nagpleplex ng kanilang mga karangyaan sa buhay. Malaki ang role ng magulang dyan, Marlon. Kasi ikaw, kung matino ka magulang, sabi mo, anak, punta ka, papayagan kita, punta ka ganyan. But keep it a low-key. Low-key lang dapat, hindi kasi si mami, si nanay, nandito sa gobyerno, ha? Hindi tayo pwedeng masilip. Ganoon, malaki ang role ng magulang sa ganyan. Tama. Oh, di ba? Tama. Pero speaking of magulang, no, isang malungkot na balita kahapon, bakit biglaan yun, Kuya? Akala ko ilalive pa rin. Alin? Yung confirmation ng charges ni PRRD. Di ba sabi ko, akala ko nga next week pa eh. Oh, the other day, di ba kahapon pinag-uusapan natin yan kung kailan ang next? Nasasahan ko na yun. After nung ibasura yung apela nila, di ba? Sa jurisdiction, Sa jurisdiction. Yun na yung kasunod nun eh. confirmation. Confirmation naman ng mga charges kay PRRD. Saka makes naman talaga. Expected na yon pa, Marlon. Even Kaufman, no? Expected na talaga niya if you go back to the track record of the court. At saka ilang beses na natin sinabi niyan at ni Sas, kayo na trophy talaga si PRRD, prize catch, no? Yung para bang dapat siya yung simbolo ng pagiging relevant pa ng International Criminal Court. Habang yung mga powerful countries, no, at powerful leaders of those countries ay hindi man lang napoprosecute, no, kahit may warrant na, si Putin may warrant na, Netanyahu doon sa Gaza 3 beses na naglabas ng resolusyon yung UN na merong talagang genocide doon sa Gaza, no? So ibig sabihin, titingnan mo yung ICC, mga African countries lang, no, ang nandun, pinoprosecute nila. So, ibig sabihin, political tool talaga ang ICC. Political tool, tapos si third world countries lang yung kaya talaga nilang pahirapan, di ba? Indipitin and kasuhan. And tapos, wag nating kalimutan, yung issue na ilan sa kanila tumanggap ng mali-maletang pera. Also, the biggest contributor sa mga ganyan ay yung state. Yung if your state wouldn't allow na i-give up ka sa isang banyaga, hindi mangyayari. Kasi tingnan mo ang ginawa ng pagkakaiba nung kay Netanyahu at saka ng kay PRRD. Si PRRD, state kidnapping, kaya nga tinawag natin na gano'n eh. May partisipasyon ang gobyerno mo para makulong ka o makuha ka o mahuli ka. Di ba? Yun. And it happened. Ginawa ni Bongbong Marcos kay PRRD. Kaya nga political tools sila eh, no, ng mga powerful countries and vested interest, no. At alam naman natin sino nagkukumpas ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos, ang mga Amerikano. Tingnan mo yung intensified na mga ginagawa ng ating AFP. Hindi natin napapansin yan because we were being drowned by the impeachment, yung nangyayari sa Iran, no. Pero tingnan ninyo, ano ba yung ito since 2023, ano, biglang dinagdagan ni Bongbong Marcos ng 4 na EDCA sites. Okay. Ano pa? Biglang dumami yung mga may VFA, Visiting Forces Agreement natin. Japan, Australia, New Zealand. Biglang dumami ang India. Biglang dumami ang European at NATO allies na nandito, pumupunta, nagpapatrolya sa South China Sea. Biglang merong ammo depot, or no, not ammo depot, but fuel depot sa Davao Region. Biglang may ammunition hub doon sa Pampanga. Ngayon naman, itong 4,000 acres na property daw kung saan mag-manufacture yung US Military Industrial Complex, walang renta. At ang problema dyan, Pam at Marlon, sovereign rights have been assigned to that area, 4,000 acres, around 200 hectares ata yan, or 300 hectares ba yan? I cannot remember how to compute acres to hectares. Parang embassy yan. Hindi mo po pwedeng pasukan yan. Parang lupa, extension ng Amerika, yung lupain na yan. So, pero dami na yun, ha? May kulang doon, kuyan. Biglang dumami rin. Biglang tumaas din ang bilang
na mga kababayan natin may HIV. Dahil mula ito sa mga sundalong Kano na nandito ngayon sa Pilipinas. Tama. But, And then you have this problem doon sa Siargao. Yung mga Israeli tourists ang dami na- din daw. na ang yayabang doon. Oo nga. Parang, it's a different thing if turista ka sa isang lugar. Pero yung turista ka na ina-appreciate mo, yung pinuntahan mong lugar. Pero yung turista ka na, tapos may angas ka, something is up. No? Something, or most likely, nagkaroon na naman kasi tayo ng ganong imahe na quote-unquote, unggoy lang ang tingin sa mga Pilipino. Dahil hindi tayo inaangat kung sino yung taong nagre-representa sa atin. Binababoy din tayo ng pinakaulo natin eh. Oh, pero ano ngayon ang sabi nung Singaporean Foreign Minister ba 'yon? Anong sabi? He was quoted as saying April 22 or April 21st. Yung nagaganap ngayon na giyera doon sa Iran at sa Strait of Hormuz. Dry run daw 'yun ng US-China war dito. Imagine ha, hindi na common tao 'yan ha. True. Isa sa pinakamataas na opisyal ng Singapore ang nagsabi na itong nangyayari ngayon sa Middle East or sa West Asia, dry run ito para sa mas malaking giyera dito sa South China Sea, dito sa Indo-Pacific between China and the Americans. At sino bang nasa gitna? Pilipinas. Oh well, unfortunately sa US no, even if the Philippines is strategically located dito sa lahat ng kanilang pangaangkin sa zones na yan, unfortunately to them, unang mapupulbura ang Pilipinas. Kahit dito nyo isabak ang lahat ng inyong mga EDCA sites, bigyan nyo, puhunanan ninyo ng mga ammunitions ninyo and all, una talagang mapupulbura ang Pilipinas. Wala tayong laban dyan. Para kang sumuong sa isang pag-aaway, hindi actually parang isusuong mo ang sarili mo sa away na hindi mo away. Kaya isa ito. And we've become a willing victim. Willing victim talaga. Inalaw natin Inalaw ninyo Inalaw natin. Inalaw ni Bongbong Marcos para lamang manatili siya sa pwesto at para lamang yung proteksyon na dapat ibigay sa kanya ng gobyernong Amerika ay makuha niya. Tama. Diba? Tama. So tapos pagdating sa ganyan, sinong ini-spin nila? Bakit wala daw take ang isang vice-presidente sa pagkatao ni Inday Sara Duterte sa foreign policies? Hindi niya take dapat yan. We only have a foreign architect. Diba? Pero sinabi niya Pam kahapon yung statement niya against the impeachment proceedings. Towards the end of the statement, hinanap din niya nasaan na yung independent foreign policy ng ating bansa. That is guaranteed. That is guaranteed by the Constitution. Nasa Constitution 'yan. We should maintain an independent foreign policy. Wala na eh. So, alam mo, Marlon at Pam, no, tiningnan ko ulit yung mga violations ng AMLAC kahapon doon sa hearing. No? Grabe yung mga violations ng yung AMLAC Executive Director. Ang dami. Ang dami. Oo. Even So, members. totoo, sobrang dami kuyang to the point that itong defense team ni Vice President Sara Duterte kahapon, nakuhang lumabas din. Nakuhang magpa-press conference. I think somehow they need to back up this statement or pahayag of Inday or of their client, Vice President Sara Duterte, when she released her statement sa FB niya, yung tungkol naman kay Trillanes. Although, ang sabi ni Attorney Powa doon is, pasensya na kayo, baka ito na ulit muna yung huli na lalabas kami. Pero dahil nga merong naganap at kailangan ma-inform ang public, sasagot sila pero sa limited manner. Yun yung pagkaka-explain niya. And then, Tama yun. Kailangan lang agapan. Dahil sa mali at mga kasinungalingan na nangyari sa Committee on Justice, so kailangan lang agapan at kailangan nilang malinawan yung tunay naratibo at yung
katotohanan. Ano? Tsaka, Mm. tsaka dapat din, no, at inamin nga ni Attorney Michael Poa yon, no, na hindi lang ito, ang impeachment kasi, it's not just a quasi-judicial or a legal process or a constitutional process. It's political. So, minarapat na rin nila na lumabas, no, at sabihin yung kanilang panig, although hindi naman nila talaga dapat sabihin yung kanilang legal strategy. At ang importante doon na ang sinabi doon, ang take ko doon is sinabi ni Michael Poa, ni Attorney Mike Poa, na doon tayo sa Senado at huhubaran namin ang mga testigo na yan doon sa proper forum, doon sa Senado. And candidly, he even said siguro nga, gasgas na, tsaka sawang-sawa na kayong marinig yung proper forum. But legally, the proper forum is not dun sa committee ng Committee on Justice. Na ang proper forum nga at handang-handa sila ay sa Senado. Diba? Kaya lang ang spin ng mainstream media. And of course, if natutukan nyo din yung pagpapanood dun sa press conference nila, ilang mainstream media ang nag-attempt na ibalik ulit yung tanong. 'Di ba? May attempts talaga na rewarded pero ibabalik yung tanong as if alam nila na makakanal nila yung mga legal team ni Vice President Sara Duterte para finally masagot. So hindi na po ba talaga haharap dun sa hearing sa dahil in-emphasize pa nila na sabi po kasi nila Luis Ro or Benny Abante, ang kaharap lang natin ay isang empty chair. So to the point na sumagot na rin parang si Attorney Sheila na nagsabi na may I, siya na yung sumagot di ba? Well, because consistently naman nasasagot ni Attorney Mike na hindi. So ibigay ang mikropono kay Tita Sheila, di ba? Siya ang sasagot titigil ba kayo sa tanong niyong yan o hindi? Kasi finally she said, well, the proper forum is sa Senado. Yun ang sabi. Ang galing. And impressive. First time ba humarap ni Attorney Ralph Bodota and Attorney Narvasa sa ganung press con? Kasi normally silang dalawa lang, di ba? Attorney Mike, Attorney Sheila. Ako kahapon ko lang nakita. Baka sa Ako din. engagement meron sila. Ako din, Ang babata ng lawyers ni VP Inday, no? Alam mo, ang nakita ko kahapon sa kanila, yung kumpiyansa nila, no? Saka high moral sila at alata mong handang-handa sila, ready sila, lalo pag sinasabi na sa proper forum. Alam agad nila. Na yung may mga pambala sila at halos hindi sila naantig doon sa mga nangyayaring kasinungalingan sa Committee on Injustice. Pero kailangan lang nilang linawin ito para nga hindi malason yung kaisipan ng mga kababayan natin. Yes, no, at partially in-explain nga ni Attorney Poa na yung amounts na pinagsasabi doon hindi niya dininay no, at doon nakikita natin yung pagiging strategic ng mga sagot ng isang Attorney Mike Poa na remaining to be very polite doon sa proseso at sa institusyon na nagko-conduct ng hearing while asserting the counter arguments, no, na hindi tama. Ginamit pa nga niya yung example na halimbawa pag siya may merong 1,000, no, or 500 ba yun or 1,000, diniposito niya, i-withdraw niya, no, ang transaction na yon ay magiging 2,000. Kung ulit-ulitin mo yan, no, over a course of 20 years, talagang hahaba ay lolobo talaga ang transaction amounts because hindi yan yung totoong halaga na nandun sa iyo. And mind you, Pam, Marlon, ang SALN declaration as of December 31 yan, normally. Meaning to say, what you declare in your SALN is at that day when you filled up your SALN, yun ang estado ng iyong mga assets, ari-arian, yung mga liabilities, pagkakautang or babayarin, at assets minus liabilities is your net worth. Now, isa doon sa mga contentions is zero cash or zero cash in hand, zero cash in bank. Yung SALN, kung titingnan mo, hindi yun particular And cash is part of the personal items, no? Personal properties.
No, it's been defined as of personal properties. Ang sabi ni Atty. Michael Puwa doon, well, hindi yun na dineclare as cash, pero nandun yun sa others. Oo. Oo. But again, no, hindi na natin anoin sila na ang galing din ang galing ng pagka-frame at nung pinanood ko yung mga ano nina Chowa, nina Luistro doon sa kanilang mga interviews talaga, they keep on drumming up the amount na 6 billion or 3 billion or whatever billion it is na sinasabi nila. Kasi yun ang gusto nilang i-compare sa 88 million na SALN ni VP. At ang hindi pa na-emphasize talaga at pilit nilang tinatakpan na yung coverage lang ng impeachable officer is yung time na impeachable officer siya, which is 2020. Mismo ko yan, kaya lagi binabanggit yung bilyon kasi gusto rin nilang palitawin na may bilyon din kunwari ang BP Sara dahil bilyon piso hanggang trilyon piso ang pinag-uusapan sa anomalya sa flood control at BICAM anomaly. Diba in-emphasize din yan? I think it was Chua or Abante who emphasized na pilit mong pinapakita sa tao na isa kang normal na tao pero secret or private billionaire ka pala. Yun yung sinasabi nila. And when nung sinabi kasi din nila attorney na yung yan ay suma total ng lahat ng transaksyon ng isang account regardless kung kung inflow or outflow. 'Di ba? Inflow or outflow. Tapos alam mo, binukas ko yung passbook ko. May passbook kasi ako na may maliit na account para sa mga checking transactions, 'di ba? Ito, familiar siguro kayo and kuya nagnegosyo ka no. Kasi yung sa column debit credit. Credit yung pumasok. Debit yung nilabas. Tapos at the end of every time na magpapa-update ka. So ang suma total mo hindi naman yung credit plus debit. Halimbawa, ang credit ko 10,000, ang debit ko 5,000. That does not make my money 15,000. Yung 10,000 ko na binawasan ko ng 5,000, pag pina-update ko yung passbook ko, 5,000 na lang yung pera ko. Kaya nga it's credit, debit, balance. Because credit minus debit equals balance. Balance. Kaya lang ang ginawa kasi ng Committee on Justice na yan, yung credit plus debit equals balance. Na amazingly nag-agree ang AMLAC. Nag-agree ang AMLAC sa ganung total ng transaction without Kasi sa script nila, Pam. But yun nga yun yung sinasabi ko dito na ibinenta na ni Porky Boy yung kanyang prinsipyo ba at yung titulo bago ng pangalan niya na magpapaka-oplox ako dito sa harap ng maraming Pilipino dahil for whatever reason we don't know. Kung bayad siya, kung okay na siya, kung made na siya, na makulong man siya for yung maximum time, 8 years, 10 years. Bayad na siya doon and he's just okay with it. He doesn't want to live the life of an attorney anymore, blah, blah, blah. We don't know. At tinanong si Attorney Mike Powa doon about potential violations at mayroon ba daw silang gagawing legal action parang atang ano. Sabi ni Attorney Mike na alam din nila yung provision na yun, the amendment to the Anti-Money Laundering Act, no, Section 8-A ata yun, ng confidentiality, even on the AMLAC reports. Kasi ang in-emphasize nila doon was the bank secrecy law. But the bank secrecy law should also be read together with the provisions of the Anti-Money Laundering Act. And it should be read with the privacy requirements of the Constitution accorded to a private individual or a public official. And in the manner by which yung mga records na yon ay pag-uusapan at iimbestigahin. Talagang delikado ito at sinabi ko kahapon ba yun, Pam, Marlon, na this can also be an avenue now for another petition or a supplemental petition for certiorari. I think they will be doing it. Kasi daming violation. No? Dapat. Yung kaso, kuyang, hindi lang dapat kay AMLAC representative, di ba?
Because Yes. it should also be the same case for Luistro. Tama. Tama? Because Kasi hindi sumasakot dapat nito ng yung immunity nila, di ba? Silang lahat dapat kasi wala silang legislative immunity. Inamin na nila it was not an inquiry in aid of legislation. It was an impeachment, no? And I don't know yung immunity from suit ng House covers the impeachment hearing. I know for a fact na yung privilege speech mo covered yon ng immunity. Kahit anong sabihin mo doon sa privilege speech mo, no? Hindi ka pwedeng ihabla doon. Pero again, let us all remember na kahit ano yung rules na ginawa ng isang committee dyan, ang sabi ng Supreme Court, dapat ay nakasunod pa rin yan sa alituntunin na ibinigay ng ating saligang batas, the Constitution. Pag nag-violate na yan ng Constitution, there could be administrative or criminal cases attached to it, no? That might be attached to it. So, ibig sabihin, kahit hindi pwede, hindi absolute ang kanilang power, no, na kung ano-ano nilang dapat na nilang gawin ay gagawin na nila without consulting as to the letter and the intent of the Constitution. Yun ang ibig sabihin doon. kasi ang tanong ko din dyan, Kuyang, bakit nilaro kasi dinogshow kasi sila ng BIR. Nilaro din sila ng BIR. Pinasa ni BIR ang bola. BIR complied sa subpina. Pero matalino si BIR para eto ang isang selyadong kahon, nakalagay dyan lahat ng ginusto ninyo sa opisina namin. Bahala kayo kung bubuksan ninyo. Bakit hindi nag-isip ng ganong paraan si AMLAC? Yun. At bakit din sila ang miyembro ng Committee on Justice na yan, bakit hindi rin sila nagkaroon ng takot at ng pag-aalinlangan na should we all agree that we have to involve AMLAC here, or we just need to hear what attorney Trillanes has to say? Pansinin nyo, yung EBPAM, hinuli nila na mausisa matanong ang BIR. Kasi alam nila na pag inuna ito, posibleng maging batayan yun para hindi na magsalita pa ang AMLAC. At sa tingin ko doon, Marlon, Pam, hindi nila nakonsulta yung amendment sa sa anti-money laundering law. Hindi nila napansin na meron palang in-insert na bagong provision na section 8-A, no? Because what they were always emphasizing na it's not a violation of the bank secrecy law. Bank secrecy law kasi hindi naman daw pinag-usapan or pinakita yung mga accounts, no? At ng mga bank deposits na yon, or reports lang daw ng AMLAC. Hindi nila kasi yung bank secrecy law very specific. You cannot divulge it in public or whatever, no? Yung account details ng isang depositor. Tama sila only in cases of impeachment or a court order. Tama sila doon. Pero hindi nila napansin yung section 8-A ng amendment doon sa AMLAC na even the records or financial reports of the AMLAC is also confidential in nature at very specific lang ang requirements para isa publiko yun. And it is only but logical na confidential in nature yun sa AMLAC because their reports are extracted transactions from the bank accounts. So tama, Kuyang. Kasi hindi ka naman magkaka-report na ang numero mo ay galing sa Philippine Statistics Office para magkaroon ka ng numero dyan. Yung report mo ay galing sa bank account ni Juan de la Cruz, ni Juana de la Cruz. Ano pa rin yun? Kinuha mo pa rin, isang ahensya ka lang na sinasabing hindi ka bangko. Pero ang binubutasan nyo, ang sabi kasi ng ganito, ang secrecy law is bank secrecy law. Ganun ba katanga ang Luistro? Tama, and it's just raw data. It's just raw data.
wala pa yung money trail, wala pa yung wala pang ebidensya na ito galing ito sa tagong yaman or illegal activity. Wala. It's just raw data for analysis. Kasi alimbawa, yung covered transaction 600 plus, a transaction of 500,000 pesos or more is all automatic yan na ang computer na ang nagpapadala yan sa dun sa AMLA, no? Pagka 500,000 pesos, no? So ibig sabihin, no, kaya nga confidential in nature yan because you do not want to subject, no, a person or an account holder to an unfair opinion or an unfair treatment, and he must still be accorded with due process. Kasi raw data, iimbestigahan mo pa, and then you have to dig deeper. Because imagine 2022 ang dapat nilang tingnan kasi impeachable officer si Inday mula 2022. Bakit pati yung 2005 na transaction sinama nila? Ano lumaki nga yung pera. Tapos kuyang, ang tanong ngayon, kung raw data yan, paano na lang? Anong pananagutan ang dapat kaharapin ng AMLAC officers at ng mga miyembro ng Committee in Justice? Eh di katay. Katayan. Yan ang dapat nararapat sa kanya, katay. Hindi ba kuyang, hindi ba lumaki din yung violation ng Committee on Justice for asking for records beyond prior 2022? Yan na nga. Isa din yan, no? Nabulatas natin na dapat sikreto. Correct. Kasi in-expose mo yung panahon na hindi dapat sakop ng iyong pagdinig. In-expose mo Di ba? At saka isa pa sa mga importante dito, Pam at Marlon, na hindi natin napapansin at hindi napag-usapan, no? Pag ikaw ay merong isang complaint, halimbawa sa piskalya, meron kang isang complaint na pinail doon, okay? Dapat kasama na yung mga ebidensya mo doon sa complaint. Lahat ng ebidensya mo sa akusasyon mo na yon, no? Pinapadalhan yung akusado. Para matingnan ng akusado ano yung inaakusa sa kanya at ano yung mga ebidensya, sino yung mga testigo, para makapag-execute siya and he will be accorded due process, no, and equal treatment para masagot niya yung mga akusasyon na yon. Tama. Hindi yung pagkagain ka. In this case, wala. Yung impeachment complaint 3 and 4, hindi kasama yung SALENS, ng kopya ng SALENS, hindi kasama yung AMLAC report, hindi kasama yung testimonya ni yung supplemental affidavit ni Madriaga, hindi kasama yung kay Trillanes, hindi kasama, ang daming hindi kasama sa complaint. Pero binigyan nilang puwang doon sa kanilang hearing, which is in fact violative of equal protection under the law. And this was confirmed by Attorney Sheila Season yesterday sa press conference na sinabi niyang yung supplemental affidavit ni Madriaga, wala sila nun. And surprisingly, despite yung mayat-mayang pakikipag-coordinate daw nila kay COA, I forgot her name, attorney, yung representative ng COA, Camora? Oo yata, Camora? Camora. Well, that person, hindi sila nabigyan prior dung hearing na yon. And candidly nga, kinuwento din ni Attorney Poa na napanood nyo yon, katabi ko siya. And parang yung attempt nga daw niya na silipin yung cellphone, di ba? Kasi nga they were not given the copy of the result nung notice of disallowance na ang sinasabi din ni Attorney Sheila ay hindi final. And whoever is saying that that's a final decision is, ang term niya is, ang nagsasabi na ito'y pinal ay di umano'y pawang nagsasabi ng hindi tama. Pero Pam, Marlon, ulitin ko na rin ito. They don't seem to know that a notice of disallowance is also confidential in nature. True. Hindi mo pwedeng isiwalat yan sa publiko unless there is a proper legal supervision or a proper legal process. Confidential yan because you're talking Kasi yung ibang media nasusulat yan. Pero hanggang doon lang ang detalye. Na pinadalan ka ng notice of disallowance pero yung buong detalye nun
Hindi na alam ng media. Yung Pero notice na meron kang ND ay notice of disallowance, Oo. public yan. May notice of pero to break down yung laman ng notice of disallowance, hindi public. Confidential yan. At anong ginawa ng Committee on Justice? No? Doon nila sa hearing mismo sinabi, no, na meron ng order to return or with finality na yung COA commission proper denying the appeal of VP Sara doon sa 73 million daw, and then ordering her to return. Of course, ordered to return naman talaga yung notice of disallowance sa dulo, no? At saka yung 370. Ano sabi ng defense team? Hindi pa nila na-receive yung copy. Doon lang nila nalaman sa hearing mismo na meron na palang desisyon ang COA and bank. Biro mo, ang akusado or ang respondent, in this case yung Office of the Vice President, si VP Sara, wala pang kopya, pero pinagdidiskusyonan na nila sa isang impeachment hearing which is supposed to get her out of an office that she is currently occupying by virtue of her election. Biro nyo. Ganun kapal, no, ang mga taong ito. Anong ang tawag dun sa term na ibabalik mo? Baboy nila. Alam pa? Anong ang tawag dun sa term na ibabalik mo yung pera? Restitution. Yung restitution, di ba? Sabi ganyan nga, yung sa remand kasi nasa isip ko. Yung restitution, hindi ka nga dapat, yun ang final stage. Yun yung final mo. Kapag nasabing may mali nga sa proseso, ibabalik mo yun. Yun ang huling-huli. Pero, ang hindi kasi nila nalalaman, meron pang motion, pwede pa mag-MR si OVP dyan sa amount ng or laman ng notice of disallowance na yan. Kuyang ito napanood ko, I think it was Attorney Jimmy Bondoc kay Shell Joke, no? Ang sabi yang ganyan. Yung notice of disallowance na yan, meron pa nga yan na hanggang nung panahon pa ni Pinoy, dinidinig pa rin sa Korte Suprema hanggang Tama. Naka-appeal pa yung 439 billion na notice of disallowance during the time of Benigno Aquino III. Correct. Tapos here you are, dun sa committee hearing na yon, at same hour na yon, nakatabi mo yung defense ng ni Vice President Sara, sinasabi ninyo kaagad na ibabalik na may restitution, ibalik ang halaga, tapos ito ang surprisingly, wow, surprise, meron na daw final decision yun sa COA and things. Kaya dun sa statement ni Vice President Sara kahapon, sabi niya, wag tayong magpapalinlang dyan sa ingay ng impeachment na yan. Dahil ang totoong laban ay yung laban ng araw-araw na pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Laban ng kahirapan. Yeah, laban ng kahirapan. Laban na, mamaya ba meron tayong pananghalian, Nay? Nay, meron ba akong papaon sa magpapasokan na? Nay, makakapagmatrikula ba ako, Nay? Yun yung laban natin. Pero unfortunately, madami Kuyang and Marlon na naniniwala, ha? Na na-convert di umanong paniniwala, or probably already hindi na rin talaga sila supporter ever since. We don't know. But the legal team, ang sabi nila, ano bang pinakamaganda sinabi nila kahapon? The legal team of Vice President Sara Duterte is here to win. Diba? Ito ngayon. Sino ang head ng COA? COA, COA, diba? No. Cordoba? Gamaliel Cordoba ba? Today? Head of... yata. Alam nyo ba na yung uugong na papalitan ang isang Executive Secretary Ralph Recto? Uy. Sana hindi totoo. Ano yan? Narinig mo lang yan? May mga ganong may mga ganong umuugong na impormasyon pa. Sana hindi totoo ang chismis. Report, ha? Pero eto, Catch. Alam mo, anong pangalan ng nagplo-float? Pangalan ng isang Cordoba na COA chairman. Oh. So, ano to? Regalo? Reward? Dahil sa ginawang decision nila
para idiin si BP Sara sa Committee on Justice? Mm-mm. Lawyer ba to? Ang alam ko, Abogado yun. Hindi. Lawyer nga. Lawyer economist siya. Oo, dati rin pala siyang commissioner ng NTC. NTC na siya. Entity, So, wait. Nung kinidnap si PRRD, si Marcos Lacanilao, na ambassador noon, ngayon, LTO chief na. Tama ba? Yes, tama, Pam. So, na-rewardan ko. Si Marcos Lacanilao, I think he was the head of the presidential or Transnational. the Philippine Center for Transnational Crime. Okay. O siya yung head nun. And because it's a very small unit, no? So he was rewarded as now the chief of LTO. And we all know, between the BIR, the Bureau of Customs, and the LTO, top 3 most corrupt agencies of the government. Yeah. Totoo yan. So, di ba, even to the point na, sa press conference ba yun o isang hearing din yata sa Senate with, under Senator Marcoleta, nung na-interrogate siya, na anong qualifications mo, bakit chief ka ng LTO? Ano Di ba ang pa? qualification na sinabi niya, racer siya? Rider daw siya. Rami! Lahat tayo nagdadrive. Racer! Marlon, merong report kanina at na-share ko nga, yung report ng Daily Tribune na ito talagang paid hack, ito Daily Tribune talaga, ito yung bayaran eh. Hindi, pero alam mo si Daily Tribune, minsan topak Minsan siya. tama. Pero, Oo. Kasi ang sabi ng report na yon, ang Department of Justice daw ang sabi, hindi arestado si Zaldico sa Czech Republic. Oh, so Ibig sabihin, fake news peddler itong si Bongbong Marcos. Uy, wala tayong sinasabing ganyan. Ikaw ba gusto mong sabihin na ganun siya? Pag totoo, DOJ na yung nagsabi. Baka hindi lang fake news peddler, baka siya yung isang peking Bongbong Marcos. At Wow. Hindi pa ba nawawala yung anong yan? Matandang istorya na yan na merong cloned na Marcos? Hindi lang, pampatawa lang natin Urban yan. legend. Ito ba yung sinasabi mo, Kuyang? Na sinabi ng Daily Tribune, Zaldico not detained at all in Prague. Baka sa ibang bayan ng Czech Republic at wala sa Prague. So dapat pagka ganyan, ano sabihin ng babaeng palengkera? Panahimik ka muna, Bongbong Marcos. Tapos kasi, pero ang hindi ko talaga Marlon at Pam, hindi ko talaga maintindihan, bakit tutungo doon ang delegation ata ng DOJ, no? Or parang may sa ombudsman pa din ata eh. Pupunta daw sila ng Czech Republic para negotiate the return of a Zaldico. Zaldico was flagged, no? Was flagged for immigration violations. Although it's under the DOJ, ang immigration, nasa ibang bansa yan, out of the jurisdiction of the DOJ. Ang tamang ahensya dyan is the DFA. Bakit sila ngayon ang atat na puntahan nila si Zaldico? Kung saan, meron na tayong nakikitang ebidensya at nabasa natin yung kaso na ipa-file ng ombudsman against Martin Romualdez and against Zaldico. Yeah. Uy, we have to take a look at the timing ng lahat ng pangyayaring ito ha. Sobrang minadali yung confirmation ng charges ni PRRD. Kasi again let's go back to PRRD's case. I like it, Pam. Bigger picture ka na. Sige, go. Hindi, ito naman, naano tuloy ako sa'yo. Parang Sige, gusto go. mo. Hindi. No, when PRRD was kidnapped on March 11, di ba lumapag siya sa airport March 11, and same night, no, hanggang magmi-midnight, napalipad ito papunta ng The Hague. Tama. Sobrang laki ng ingay na yon nung PRRD kidnapping ha. Pero may mas malaking ingay kasi na nagsusumigaw na ingay prior to PRRD's kidnapping. Ano ito? Yung kamatayan ng isang Paulo Tantoco. Di ba? Yung pagkapanaw nung mamang yon, nandun ang buong delegation
ni Unang Ginang. 'Di ba? Nandun. Di ba napakalaking iskandalo. So kinakailangan nila ng mas ibang malaking ingay na tututok ang tao. Kinidnap nila si Digong. So ngayon, na-confirm ang charges ni Digong, binaboy si VP Sara. Dininay yung appeal, dininay yung appeal ni Digong. Jurisdiction, di ba? Ilang araw lang? 3? Less pa nga. Pero, di ba, dinrambit nila, dinoble, triple, quadruple yung mga numero sa bank transactions ni Amano ni Inday. Pero despite those attempts na yurakan talaga si Inday, lumabas ang Korte Suprema at nagsabing, sagutin mo to. Komentuhan mo to na kailangan mong maglabas ng iyong bulletin, health bulletin, at kailangan mong magpa-hair follicle drug test. At neuropsychiatric exam. Neuropsychiatric exam. Lumabas si Martin Romualdez, inginunguso, kinakanta ang kanyang pinsan. Saan parang na-corner na si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, sinasabi nila na kukunin nila si Zaldico. Lahat na ng attempt para pagtakpan na Bongbong Marcos is being asked by the Supreme Court na kailangan niyang komentuhan na maglalabas siya ng kanyang health bulletin. Ito, dead end to. Wala siyang kawala dito. Kasi sinabi mismo ng palasyo kahapon na sabi ng babae na magko-comply sila dahil Korte Suprema na nagsabi niyan. Madagdagan ko na lang. Inulit, pinakidnap si PRRD dahil nga doon kay Paulo Tantoco. Maliban doon, March na yun mag-e-election na yun. So ayaw nilang bigyan ng puwang na makaikot ng Pilipinas si PRRD para mangampanya. Kasi ang plano talaga noon ni PRRD, umikot doon sa mga probinsya kung saan nandun ang congressman ang mga Quadcom. Yari, ang Laguna, pinagplaplanuhan niya. Yung Maynila, pinagplaplanuhan. At Cebu, hindi nangyari. Tapos isa rin sa plano na si PRRD ang papaharapin sa oral argument sa BICAM anomaly. Kasi siya nakakaintindi at siya nasubukan niya ng pumirma sa kung paano pumirma ng isang national budget. Okay. Yung kay PRRD ay yung kay Martin Romualdez nilabas kasabay nung napabalita na inaresto di umano si Zaldico. Tapos yung kay impeachment ni VP Sara, wag nating kalimutan, April 14 lamang ipwenesto yung AMLAC chip. So ibig sabihin ay yung nakaplano sila at may bagong script ang Commission on Audit kung saan notice of disallowance meron na agad silang decision, di ba? Tapos ipwenesto ang Melvin Matibag sa NBI kung saan siya rin ang nagdi-discredit patungkol naman doon sa 18 sundalo at iniisa-isa ngayon ni Melvin Matibag yung mga personalidad na maingay at bumabatikos sa gobyernong ito. Tama ang sinabi ng Congressman Egay Erice, ang daming lumilitaw na detalye, pero ang Ping Lacson, pagka ang direksyon na ng investigasyon o ng impormasyon ay tungkol sa Malacanang, walang Blue Ribbon Committee na nangyayari ngayon. So ang lahat ng ito ay scripted, ang lahat ng ito ay dapat bantayan dahil marami pang mga ganitong klaseng senaryong gagawin ang bangag na administrasyon ito. Pero ano ang laman ng complaint affidavit, Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman versus Ferdinand Martin Romualdez na case? Ano ang laman yan? Salaysay ninyo, Marlon, Kuyang. Protesta. Protesta at yung dalawa sa 18 former soldiers. Tama. Tapos, here is Lacson saying na fake news naman yung mga yan. Hindi polluted, di ba? Polluted. Hindi valid yung notaryo, peki yung notaryo. He went that far and he went that low in trying to assess the credibility of one's statement, 'di ba, or expose. Pero ang nilalaman ng isang kaso ng malaking tao, literal at saka figuratively si Ferdinand Romualdez or Martin Romualdez, yung laman ng taong sinasabi ninyong peke ang mga sinasabi.
Diba? At hindi lang yan, Pam. If hindi ito na cover masyado ng mainstream media at ng ibang vloggers, no? Merong isang testigo na ang yung apelyido niya is Garcia, na former driver ata siya ni Alcantara ng DPWH. Doon sa kanyang testimonya sa Sandigang Bayan, inamin niya na nag-deliver siya ng maleta at kahon-kahon na pera. Doon kay Bulungan. Kuyang kinokorroborate na yon yung testimony ng boss niya na si Tama. Yusek Bernardo. Bernardo. Oh. So ngayon, nagtutugma-tugma na yung naratibo ni Gutesa, yung 18 former Marines, yung salaysay ni Zaldico doon sa kanyang video expose, no? Yung at yung sinasabi pa ng iba, no, ngayon dudugtong-dugtong na natin. But going back to Marlon, Pam, tama, this is the same playbook last year, kasi prior to the kidnapping of PRRD, namatay yung isang Paulo Tantoco in February 5 of 2025. Minadali ang isang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. 6 hours lang yung kanilang deliberation at tinanspit nila by 4:30 p.m. in February 5. Nangyari, namatay si Paulo, kinidnap si Tatay Digong. Ngayon, it's the same playbook again. No? May impeachment si Inday, may nawawalang Zaldico, may nawawalang Martin Romualdez, at minamadali nila ngayon yung paglabas ng DOJ na delegation para hanapin at dalhin dito si Zaldico. Tingnan ninyo yung disparity. Okay? Si PRRD, walang kaso dito. Pero, in-export nila, kinidnap nila, dinala sa labas. Okay. Si Zaldico, may kaso dito. Nasa labas. Wala tayong extradition treaty, pero they are bending backwards, doing everything they can, no? Halos magmakaawa na, manglilimos na sila dyan, or sinong babayaran nila doon para lang madala pabalik ng Pilipinas si Zaldico. Tayo sure dyan, Kuyang, ha? Oh. Kuyang, hindi tayo sure, ha, kung gusto lang talagang ibalik ng Pilipinas ang Yes. Zaldico, ha? O baka gusto lang palabasin na may ginagawa silang paraan para hulihin di umano ang Zaldico para makabalik ng Pilipinas. Kasi kung ako sa kanila, mas gusto ko nang nandun si Zaldico kaysa nandito siya nabuhay at makapagbigay ng sinumpaang salaysay at sabihin ang lahat ng nalalaman niya kung saan ang direktang tatamaan dito ay si Bongbong Marcos mismo. Tama, no? This is a very fluid situation. In fact, sila din hindi na nagtutugma-tugma yung kanilang mga actions, at what we see on the ground is quite different probably doon sa mga pinag-uusapan nila sa likod ng mga mabibigat na mga pintuan diyan sa corridors of power, no, sa Malacanang. Kasi nga namatay na si Cabral. And the Supreme Court, ha? Hindi ka sure dyan. Nawala si Cabral. Cabral is now being implicated doon sa maleta deliveries. Sabi ng isang testigo, no? Personal knowledge 'yun, ha. Hindi 'yun po pwedeng madali mo lang i-brush off, kasi hindi 'yun third hand, second hand information. Direct testimony ng isang personal driver, no? Ng isang mataas na official for the last 20 years. Ang problema pa ng administrasyong ito, by next week, yung 18 sundalo, meron pang mga lalabas na mga dating sundalo para i-corroborate yung sinabi ni Gutesa at yung mga kasamahan pa nilang 18 sundalo. So, madidiin dito ang Bongbong Marcos. Ano yan? Bagong confirm yan, Marlon? Bago to. Dapat pa to eh. Mga 2 weeks ago, 3 weeks ago pa to, nakaready na to mga to. Last month pa yan, Marlon. Last month. Last month pa. Kuyang question, dun sa kasing yun sa disparity na ginawa mo, hindi mo nabanggit kung sino yung Paulo Tantoco sa kasalukuyan. Sino yung Paulo Tantoco sa kasalukuyan na pinagtatakpan nila? Yung case Ang Paulo Tantoco ngayon is Bongbong Marcos. Yun. Oo, yan. Kasi lahat nakasentro sa kanya, lahat nakatutok sa kanya, lahat papunta sa kanya.
Kuyang, sorry, yung hindi na ituloy na pagtawid from Aguado, ngayon, unti-unti, para bang may remote control yung kung sinong estranghero sa labas, na unti-unti binubuksan niya yung gate ng Malacanang na papasok lahat ng ebidensya kay Marcos. Ano ba yung contention noon? Ano ba yung pinagdedebatehan at pinag-uusapan sa Paulo Tantoco case? Na namatay siya because of cocaine overdose. Tama. Meron silang lasing sila, inadmit pa ng asawa niya that they were using cannabis or some sort, at ang report ng coroner's report, no, na yun na nga, may traces of cocaine. Ano ngayon ang sinabi ng Korte Suprema? Maglabas Kay ka na. Bongbong Marcos. Kay Ito lang, tungkol doon sa petition na dapat bang magpasailalim ng hair follicle drug test ang Bongbong Marcos. Yun. So you see the parallelism now? Yeah. You see now the bigger picture and the same circumstances in parallel with what's happening now. And I would argue, ako sana hindi mangyari ito. Baka may biglang tatalo na naman sa ibang bangin. Na figuratively and literally po pwede yan. Because by June, no? Mag oral arguments muli June. ang Supreme Court. Pero bago June, kuya nga, 10 working days yung binigay na taning, di ba? Sa Office of the President para magbigay ng kanilang komento. Yes. Tungkol doon sa hair follicle drug test, yung neuropsycho test, at saka yung health condition medical bulletin na dapat ilabas. Binilang ko, kuya, yung 10 working days hanggang May 7. Okay, May 7 yun. Tingnan muna natin kung ano magiging sagot ng Marcos administration sa kautusan ng Supreme Court kung dapat bang magpasailalim ng hair follicle drug test ang Bongbong Marcos o hindi. Pero hindi pa yan natatapos sa reply at comment ni Bongbong Marcos, Marlon at Pam. Yeah. Titimbangin yan, titingnan yung petisyon, titingnan yung reply ni Bongbong Marcos at magdidesisyon sila sa petisyon. Kung talaga bang kailangan at pagbigyan yung petisyon, talaga bang kailangan at i-order nila na, hoy, magpa-hair follicle drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, at ilabas mo yung medical bulletin mo. No? Between the reply and the decision of the Supreme Court, hindi natin alam kailan yan mangyayari. No, okay? Pero, alam natin na ang tinitibok ng puso ng magiging desisyon ng Korte Suprema yung naratibo ng isang common na tao. Di ba? Binanggit na ni Leonen yan eh. Social justice. Sorry? Social justice ang sinasabi yung social justice, di ba? Kung ang sigaw na maraming Pilipino, tama pa ba ang pag-iisip mo sa ginagawa mong mga desisyon sa ating bansa at sa mga polisiya mo, ilabas mo na healthy ka. Sa tingin mo, hindi nila lalabasan ng desisyon yan na no, we demand, punta ka sa hair follicle drug test. And lahat ng, Yun na nga eh. Pero it doesn't matter kung ano yung desisyon. Ang more important thing is kailan nila ilalabas yung desisyon na yun. Because you look at the very urgent petition for the writ of habeas corpus. Ilang taon na yun eh. More than a year. but yung kailan, kuyang yung kailan nila ilalabas matters. It also matters. But yung laman ng decision also matters should matter more than kailan nila ilalabas. Regardless, sorry, kasi itong sagaa, naghintay tayo ng isang taon eh. Pero what mattered dito sa GAA is dinidinig na siya ngayon. Regardless kung kailan, pero dininig nyo pa rin. Wala na yung pera, pero dinidinig ninyo. At sinabi mo nga, this is to establish a safer budget making in the next years. Dito naman, sa gagawin nila kay Bongbong, kahit pa yung last hour na lang niya ng pagiging presidente ilabas yan, this will now be the playbook in the next generations to come na walang adik na presidenteng uupo sa bansang ito. Tama ka, Pam. Ako naman, palagay mo, June, July, nakakuha ng numero yung Kongreso para i-elevate sa Senado yung impeachment. June, July, magpatuloy yung impeachment trial, di ba? Mag-umpisa. Pero pag June, July din,
inilabas yung kautusan ng Supreme Court para doon sa pagpapadrug test. Hair follicle drug test na lang, wag na muna yung medical bulletin at wag na muna yung neuropsychiatrist dahil mas interesado ang sambayan ng Pilipino kung addict ba ang presidente o hindi. Mas nakaabang at mas nakatutok talaga yung mga kababayan natin na malaman kung ano magiging resulta o kailan ipatutupad yung national televised na hair follicle drug test ng Bongbong Marcos. So kung pagsasabayin yan, impeachment trial at saka hair follicle drug test, mas tingin ko mas tututukan ng mga kababayan natin yung hair follicle drug test. Pero ang tanong dyan, ay Kuya, sorry, para lang dugtong doon. Ang next na tanong dyan, Marlon, may SONA pa ba? Kaya nga, Pam, kaya nga, I'm not particular on the decision of the Supreme Court sa petition muna. Because I'm more concerned of the dates at yung time frame. Because ang premise ko noon was June yung next oral arguments tungkol sa GAA. At we have already seen na nilaglag na ni Bongbong Marcos ang isang amay na pangandaman doon sa oral arguments na yon. And it will not be to a surprise kung ilalaglag na din si Bersamin. And we are now hearing na ilalaglag nila si Ralph Recto. Sino ba si Ralph Recto? Si Ralph Recto is part of the BICAM. In 2024 na meron doong special provision 1D kung saan inutusan na likumin yung mga pera ng GOCCs including the PhilHealth. At anong nangyari a few months later? Itinalaga si Ralph Recto bilang DOF Secretary at siya ang naglabas ng memo ng executive memorandum circular, no, para i-transfer yung mga pera na yon at diniklara na unconstitutional ng ating Korte Suprema. Ibig sabihin, yung mga personalidad na yan between June and now, no, mag-i-intersect yan, magko-converge yan or magda-divert yan, hindi natin alam kasi nga April 29, last hearing daw ng Committee on Justice. At ang kanilang testimonya, ang kanilang witness will be the NBI. Tungkol naman doon sa mga signatures ng mga recipients of the confidential funds. At Sila Piatos. sila Mary Grace Piatos. At now, May 4, mag-resume yung Congress. Advance na nagsabi si Tito Soto na they can probably convene as an impeachment court by May 4, which is a Monday. So, ngayon titingnan natin 'yan, ang kabuuan niyan between in the next few weeks, no, until such time na may GAA. Now, the order of the court can come because it's not a petition for review, it's a mandamus petition. It's iba ang nature niyan, no? Yung petition na 'yan. So again, talagang sa tingin ko nagkakandara pa na itong administrasyon na ito. Sa tingin ko mainit na yung ulo ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos diyan sa Malacanang. Oo, nagdadabog na yan siguro. Ewan So ko. dahil mainit ang ulo, lahat ng course of action nila is at the expense of the Dutertes. Tama. No? Pero hindi pa rin natibag pa. Nagtatrabaho to mga to, ang trabaho na lang nila para gibayin ng mga Duterte. Oo. Wala na talaga silang proyekto na para sa kapakinabangan ng mga kababayan natin. Wala nang plano yung mga yan. Hindi nga nila sinimulan day one na may ginawa silang matino, di ba? Ngayon pa napapatapos na sila, doon sila kikilos. I don't think so. Yung crisis nga lang ng ekonomiya ngayon, meron ba tayong naririnig? Meron ba tayong naririnig na safety net na walang abono galing Middle East? Ngayon sarado na naman yung Strait of Hormuz. Yung ating fuel reserve hanggang end of June na lang. At saka yung safety net na kahit tag-ulan na, come June, yung El Nino hanggang October. Tama yung pahayag ng Pag-asa na yun? Ang Pag-asa has raised the alarm to alert level 2. 80% chance of a mild, medium to high El Nino between June to August at might stretch to October. At ang problema dyan, Pam at Marlon, after the El Nino will be an intensified La Nina. Tag-ulan na naman and ang intensity ng mga bagyo na papasok because of the El Nino, mas malakas yung bagyo na papasok after the El Nino.
Hindi ko nga naririnig sa mga press briefing yung plano ng gobyerno in addressing climate change. Mm. Never kong narinig, to be honest. Yang ganyan nilang solusyon sa climate change. Although you cannot fight nature. Nature will always win. Pero ano yung mga basic na kaya mong gawin? Wala akong nakikita eh. Wala. Tapos Kuyang ito, Marlon, also the question here is, di ba, recently nagpunta siya sa Benguet, La Trinidad para daw kumustahin yung mga nagtatanim ng gulay. Ano na yun after? May nakita ba tayong kadiwa na rolling, continuously rolling para sabihin na binili nila yung produce from the farmers, and from kadiwa, meron ba silang collaboration with government agencies and government projects para hindi mabulok ang mga gulay? And then again, yung mga nabulukan ng gulay, are they still inspired to plant to replenish what we lost as food supply for the next season? Tama. Nabigyan ba ng kasiguruhan yung mga magsasaka sa Benguet na hindi na sila mahirapan pang magtanim, hindi na sila mahirapan pang kumuha ng pataba, lalo't panahon ng tagtuyot ngayon. Tagtuyot at tag-ulan, magmimit yan. And remember, Kuya, ang sinabi ni Marcos, this year, hindi nababaha sa Cebu, ha? Yun. Pero bumabaha ng pera. Oo. Hindi nababaha ng tubig ulan, pero bumabaha ng kaipalan at kaperahan. Oo. And expect more of that in the Of coming days because Yes. this is, ito nga sabi natin sa backstage kanina, election na, no? Because meron tayong kaibigan na kinakawawa naman ngayon, inaabuso at ini-stress, hinaharas ng isang ahensya ng gobyerno sa kanilang mga negosyo. Dinadamay ang mga anak and all, no? So, Kahit po mga to. Pero I'm very interested din, Pam, doon sa nakita kong complaint affidavit, no, against Martin Romualdez and Zaldico. Because and Zaldico ba yun o solo paper niya? Silang dalawa, no? yung dalawa yun, no? Yes, Kasi Martin Romualdez is also being sued, no? There's also a separate charge against Martin Romualdez and a certain attorney Jose Paras for money laundering. Oo nga. Sino tong si Attorney Jose Paras? Ang ating nalakap, no, sa ating pagcha-chat GPT, itong Attorney Paras na to konektado sa isang pinakamalaki at malaki pa sa pinakamalaking oligarko. Pag hindi nyo napansin sa mainstream, hindi kinover masyado. 2 days ago, nag-courtesy call ang bagong ambasador ng China doon sa opisina ni Don Enrique Razon, na siyang may-ari ng National Unity Party, na siyang naghabla ng multi-million peso libel charges, 8 counts against Kiko Barzaga. At kung mapapansin ninyo, ang litrato ng isang Enrique Razon ay parang medyo namayat siya at medyo nangitim yung mata niya. Oo. What does that mean if that ambassador at why would an ambassador give a courtesy visit to a private citizen? There you go. Dapat sana dapat sana yung dapat G2G dyan, government to government, public. Pwede naman yan. Pwede naman imbitahin. Di ba siya nga tumatawag sa executive secretary na hindi kina-ES? Oo. So we have another president? I don't know. Pero ba tayong presidente? How many presidents do we have? Yung ini-impeach nila.